Secretary, we recently passed RA 11861 o yung pong Expanded Solo Parents Welfare Law, providing for additional social protection mechanisms and benefits for solo parents. Among these, yung pong 1,000 pesos monthly stipend for minimum wage earners, 10% discounts for the medical needs of their children, automatic PhilHealth coverage, at saka po yung prioritization sa government programs and services. The law also mandates concerned departments like the DILG to craft a comprehensive package of social protection, and that yung mga LGUs po mag-provide ng social safety assistance kapag may disasters, calamities at saka public health crisis. So ilan po ito sa mga papel na ginagampanan ng DILG sa implementasyon ng batas. So as a general question po, how does the DILG plan to support implementation of the Expanded Solo Parents Welfare Act? Salamat po, Secretary. I really welcome yung commitment nyo na mag-issue ng MC na makarating sa lahat ng hanggang sa barangay. And dahil pinaalalahanan na ni Chair na we will still be hearing the confirming another appointee, i-submit ko rin po sa inyo in writing yung mga detailed concerns na maaring i-consider po ninyo sa pag-issue ng MC. Yung mga detalye tungkol kaugnay halimbawa ng kung pwedeng isama ang local government compliance sa mga probisyon nitong RA 11861 bilang bahagi ng criteria sa pag-award sa LGUs ng SGLG na nabanggit din po ni Sec kanina. And then hingi din po ako sa inyo kahit in writing na lamang ng initial timeline na magpapakita kung paano yung department ay i-incorporate itong Expanded Solo Parents Welfare Act doon sa SGLG program, na magpapakita kung paano yung department ay i-incorporate itong Expanded Solo Parents Welfare Act doon sa SGLG program, at kung pwedeng mag-work closely ang department sa DSWD naman para kumpletuhin at patuloy na i-update yung database ng solo parents. At ito na lang po yung huling hingin ko about the Solo Parents Welfare Act dito sa pagdinig na ito. Ang DILG po kasi dapat uupo bilang vice chair nung drafting committee ng IRRs. Nagkaroon po ng technical working group nung August 22 to 23, at yung first draft naman po nung IRRs ay ipinresenta at diniscuss nung September 7. Nga lang, hindi po nakadalo yung departamento sa mga pulong na ito. At kahit in writing, pahingi po ng paliwanag kung bakit po ito nangyari, pero kung pwedeng marinig ng committee ngayon, pwede pong may assurance mula sa Good Secretary kung yung DILG ay marerepresenta na sa huling meeting, sunod at posibleng huling meeting para sa IRRs. Ito po nakatakda sa September 26. Nakuna ng CCTV ay isang babae na may dalang backpack na naglakad sa Kabanan Ramon Magsaysay Boulevard at lumusot sa eskinita ng Fortuna sa Santa Mesa, Maynila. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang paglalakad niya sa G. Araneta Street hanggang makarating sa isang dorm sa M. Arroyo. Pumasok siya sa dorm at nakumbinsi ang landlady na doon muna siya mag-dorm. Nagpakilala siyang engineering student. Nakiusap siya na hintayin muna ang kapatid na siyang may dala ng pambayad sa dorm. Pero na nagsialisa na ang mga nakatira sa dorm, naiiwan na siyang mag-isa roon. Lumabas siya pagsapit ng gabi. Tangay na ang mga gadgets at gamit ng mga boarder. Duwag. Yan ang tinawag na isa sa mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity sa kanyang mga kasamaang hindi sumasagot sa kanilang Facebook chat. Kaugnay sa pagkalap ng pondo para sa kanilang mga kabrad. Ito ang screen grab ng usapang pinadala ng concerned citizen sa Hustisya para kay Horacio FB page. Narito pa ang litrato ni Jason Robiños na kuha mo ngayong 2017 at nagpapakitang taliwas ito sa kanyang sinabing inactive member na siya. Ayon sa admin ng Hustisya para kay Horacio, ipinost ito noong September 26. Pero may nag-report daw sa Facebook at pinabura ang nasabing post. Sinubukan ng news team na puntahan ng halos lahat ng mga bahay